din sa game number 3. Isa pang pwedeng move ng side ng Twisted Minds is to really try and assassinate Oheb dun sa gold lane. Give up nila yung mga possible turtles because you know it's a Fredrin. Ang hirap gumalaw dyan if you're a Hayabusa. Pwede. Together with the Matilda, ang daming space na pwede ibigay kay Oheb kung sasama't lalaban sila dun sa mga team fight. Yeah, it's either mid or gold. Honestly, yung Hayabusa medyo nag-e-enjoy sa mga nakikita niya sa mid. Yung Zushin tsaka Matilda, those two heroes, he can actually shut down. Even if sabihin natin may shield, may regen, enough naman yung damage output nila kasi may cross control si Kadoy, even siya, may damage yung Kimi, may damage yung Hayabusa. Agad invade Okay, ngayon nararamdaman natin yung damage. there you go. Bumalik pa sa There you King. go. And that's how you make a move. Kung sakali man nahirap kayo, magandang klase na trade-off or duo ng TLPH. Kumbaga kung hindi mo pa kayang patayan right now, bigyan mo lang ng threat. Yeah, tapos yung retry ni Cartesi onto the green. Wala namang punish na mangyayari. Ganda nung ganda nung ginawa ni Carla. Hindi niya pinilit yung orange kasi alam niya, may nag-report. Sabi ni Sanford, papunta yung Uranus. So nakipagsunduan siya sa green. Para pag niretry niya yung green, kailangan na bumalik ng Uranus, libre yung orange. That nakita natin kung paano yung nagiging adjustment inside the game, di ba? And that's how you improvise kung ikaw at TLPH. Ngayon, for Twisted Minds, doon yung mas improved version ng rotation lang compared to earlier na kung saan masyado tayong focus onto the mid part na hindi natin nakikita yung mga side lanes. Another XP gank ang gustong gawin ni Carlito kasama si Sanford. Si Lanzo mismo ang inuuna nila. This is the same rotation they had during game 1. Di pa niya nakuha yung Canon XP. Hindi ata magle-level 4 yung Uranus. Kanina kasi ang pumersula daw si Lanzo sumainit sa mata rin. Dito ng TLPH tong rotation nga ng Uranus. And now, as the turtle will respond in a few, nakikita natin yung reactions here. Wala pang level 4 si Kaloy. Sarado na yung mid lane option dito ng Twisted Minds. Nandito na kompleto yung numbers ng TLPH just because of one rotation ni Cartesi moments sa XP lane. Ngayon si Kaloy yung sumasaro ng lahat. Medyo binuhat sa kabalik. Entry na lang, pero si Cartesi pa rin ang makakakuha ng turtle ngayon. Si Sanford at si Sansi hinahabol si Kaloy. Si Lanzo nga lang biglang lumiko ang mga members ng TLPH nung nakitang may mas malapit na target pero mukhang itutuloy ang invasion. May retry. Hindi, walang retry si Cartesi. Pero may Embracer's Wrap na pwedeng gamitin. Ganon na rin kasi yun! Alam mo yung masama doon? Binabarlisyon yung Fredrin. Si Carl, nasa isip niya, sige pre, palakihin mo yung white bar. Diba? Palakihin mo yung white bar, i-appraises ko to. And nakita natin kung paano ang TLPH na mabilis mag-convert, objective, knockout, and then that's it. Close off yung doors para sa Twisted Minds. Yeah, yung dalawang moves na yun, actually sobrang, na-calculate na matindi ng TLPH. Even yung turtle, nakita mo yung pag-shadow ni MP na King, hindi tinira ni Carl yung turtle. Wala rin takot nga si JP na gumanon nung nag-shadow si MP the King. Okay, Circling Eagle. Yeah. Usually, baliktad na yung Matilda tapos sa Hayabusa yan Pero hindi siya natatakot. Sinalo niya ng buo. Sige, ultiamo ako. Kasi pag inultiamo yung Matilda, wala nang threat to sa Granger. And sobrang libre na magiging buhay lalo doon ni Cartesi. And now for TLPH, nawala yung chip pero nandun pa rin yung capability na strength nila yung group. Pag nag-group up sila with the Matilda, may exit pa nga sila na plan kung sakali. And now, as I mentioned, ang bilis ngayon ng galaw nila sa mapa. Alam mo, nare-remind si Coach Boncha pag tinitignan niya yung lineup ng TLPH, nanonood siya sa screen niya ngayon. Lineup ko to Ganito yung blacklist. Wala pang Zushin nun, pero ganito yung blacklist dati. Yung mga Matilda na ganyan Looks familiar. Ay, hindi. Kanina kasi, naka-chip si Daddy JP. Ano yun Padala. Padala ng mga player. Ngayon kasi, hatid sundo na Ganyan talaga mga daddy. Tama. Diba, nakikita natin yung dedication na protektahan ng kanyang Shoutout kay Burrito. Pero shoutout kay Burrito, napakasipag. Pero mukhang dito, sipag din naman na maghanap ni MP Daking ng entrance. Kaso, Jushin yan Yeah. Yun yung sinasabi mo ng early game na sana, early pa lang, na-punish na nung time na wala pang ultimate si Sanji. Ngayon na may ultimate, ang dali-dali lang para sa kanya na umalis doon sa Hayabusa. Meanwhile, si Lanzo ay naghahabol. Nandiyan naman si Sanford para tumulong. Pero all for the turtle, walang gustong overextension ng dalawang teams. Maganda yung direction nila dito as well as nakaagaw, by the way, ulit si Cartesi. So, sobrang limited ng resources din for MP The King and even JP out to the front. Yeah, they're even forcing this turtle kasi alam nila pag kailangan magpakita ng Hayabusa rito. May retry si MP The King, however. SOD ay dumating, pero si MP The King ang makakakuha nung turtle na yun. Napakagandang perfect timing ng retribution from MP The King. At nakaagaw sila, umalis bigla yung TLPH, and wala na magawa yung Twisted Mind, hindi na sila pwedeng humabol. Yeah, good punish from Twisted Minds. Akala ni Carl may space siya para patagalin yung turtle, pero nandun kasi si Lanzu. Ayaw niyang bitawan yung turtle. Nire-ready niya para sa kanyang hari, and nandoon yung retry mula kay MP The King. So this is
some form of space na binabalik ng Twisted Minds papunta sa kanila para magka-farm lalo si Nosha. And I'm actually surprised na hindi nila ira-rush ni Carteezy yung kanyang Blade Armor. He's fully committing to the Radiant Armor. So that means yung damage output ni MP King dito tsaka ni Nosha, tatagos sa spread rin. Oo, kaya pa kung sakali. And for Twisted Minds, nakikita natin ngayon, hindi sila masyado Oy, 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 1v1 ni Nosha at si OHIM! OHIM sis! Flicker in bang! First blood of the game! Sa 5-minute mark pa natin nakita! First blood pa lang yan! Oo! First blood! Alam mo, Nosha, remind niya lang dapat yung sarili niya. Sinabi niya kanina sa Smart Ping Test, mag-farm ka lang, okay? Tama. Hindi mo kailangan i-contest ng 1v1 si OHIM. Tama. Lalo kapag nauna siya sa setup. Kasi even though tumama yung Spirit Misery, unfortunately, hindi kumabit sa pader. And lamang ang Granger sa 1v1 versus the Moskov kapag sinasalo mo ng buong-buo yung Rhapsody. And remember, there's a reason kung bakit included siya sa Infinix Keys to Victory natin na i-deny yung Granger ni OHIM. Yep. Pero sa may bandang gitna, as Sintado you mentioned, nasisimento na rin ang kakunan ni Carteezy. Si Carteezy yung Ayun. gustong banata ng mga members of Twisted. And makukuha naman nila committing every single ultimate nung apat na nandun. Twisted Minds, ganda ng punish again, needs to be mid. This is the part of the map na pwede silang gumawa ng maraming plays, especially kapag humihiwalay yung Matilda ni JP. Balak sana sunduin ni JP yung Granger sa ibaba. Unfortunately, naiiwan si Carteezy. And there goes the Shadow Kill mula kay MP King na again, ramdam natin, tumatagos yung damage doon sa Fredrin. Nakita natin yung magandang layer here for Twisted Minds and even the Turtle Lansu, will be going on to MP King. Lansu, yan yung trend, yan yung tapang na hinahanap natin kasi sa katapangan siya yung ipapunish. Medyo naibalibag. Traction Pulse din nagamit din. JP ay naipit doon. Sanford with zone. Kaso nga lang, hindi pa enough yung damage para pumatayin ng isa. Ngayon, nandito na si Carlito. Sasabay na rin sana si MP the King pero biglang wala na siyang naabutan at nag-disperse lahat. yeah, masaya ang Twisted Minds ngayon. Kahit sabihin natin may kalamangan si OHIM sa pera, lahat naman. Totoo Versus naman. anybody, lamang naman talaga siya sa pera. Pero at least hindi nagagalaw yung mid-game ng Twisted Minds. Makakatawid sila. And this is also the time na magagamit nila yung Hayabusa tsaka Kimi. Pero it's just a small window. Kasi pag tinignan mo yung Lapu tsaka Fredrin, medyo patapos na yung Blade Armor. Okay. Recipe na lang yata yung kulang nung Blade Armor ni Carteezy. So, onti na lang ang inaantay. Parang sinasabi na lang niya, wait lang, pabuo na. Pero si Sanford hindi na mag-wait dahil papasukin na. Si Lanzo ay medyo nasaktan. Yung lapo-lapo pa lang yun. Kasi si MP na rin, nag-shadow in, napasircling Eagle, sinadi JP sa likuran, Wait. mapapaatras ngayon ang kupunan na TLPH dahil naghahabol ang Twisted Minds pero hindi masyado. Protection lang. Protection lang. And it's a cover for OHIM as well to take down the turret dun sa may bandang baba. And as you mentioned, may very specific window ngayon Twisted Minds when they could maximize nang wala pang ang item dun. Yeah. Si Carteezy. Spear. Pero yung Hop. Spear of Destruction, nakaabang lang si Wala. Sanford. Oh. Kung tumama, naka-Blade Armor eh. What? MP the King, minugis shadow kill. Wala nga lang sa napatay. Nakaligtas si OHIM doon. Lanzo ay pinapalambot ng kupunan ng TLPH at sa pool ng Appraiser's Wrath. Etong si Lanzo mawawala sa Twisted Minds. Okay. Ngayon lamang sila sa numero. Papasok uli ang TLPH. Nagkakaroon naman tayo ng repeat as TLPH takes charge dito sa clashes na yun. Kunat, boss. Alam mo, kahit late yung Blade Armor, nasa tamang timing pa din. Naramdaman ni MP eh. Ang kunat eh. Nandun na naman, di ba? Rinse and repeat actually yung strategy here for Carteezy. Tapos sabi ni Sean, pre, ramdam ko rin eh. Ang sakit eh. May lamang na naman siya dun sa Assassin. Oh. 4.73. Tapos yung Hayabusa, 4.66. Sa sobrang desperado nila mag-deal ng damage, inuna na niya na yung Divine Glaive. Yeah. Para lang bumaba yung mga magic damage reduction. Kaso ang problema, babalik sa kanya lahat yan eh. Oh, teka lang. SOD. SOD ay pumasok doon. Si Nosha and si Carteezy pa Sanji. rin ang makakakuha. Ngayon si Sanji ang mawawala in return. Pero may SOG na walang tumama at walang Nosha, tinamaan. Nosha. Pero si Nosha ay tumutuloy sa mag-create kay Carteezy. Alright! Nasaktan siya nung hinampas. Bigla ng Fredrin. Kaso nga lang si Lanzo ay naiwan na rin. Double kill for OHIM. At biglang tatlo yung nawala sa Twisted. The baby cakes is well protected by Daddy JP as well. What a play for TLPH. The shields, the dashes, and the brain as well. Kanina pa buo yung stacks, yung crystallized energy ni Carteezy. Pagka-dash ni Nosha, may Appraiser's Wrath na nakabang. Round 2, one hit lang yung Moscow. Nanggigigil na siya. Kanino na lang to? Kanino na lang to? Tinatanong kanino na lang? Tapos nakita niya si Nosha, sige sa'yo na lang. Diba? And right now, 2 minutes ice na naman. Galit. Alam mo, si Carteezy
easy, man. Sabi niya, galit ako sa Moscow. Ngayon, yung si Kaloy naman ang biglang nawala ng innumero ng Skypiercer ng side ni OM. Oh, Ngayon si guard. Cartesi medyo naipit pero makakadash away. Naka-Razor Shot na naman pero wala naman tinamaan kaya makaka-atras ng Twisted. Okay, ngayon, medyo makakahinga naman sila, pero hindi yata nakakahinga kasi may lure pa rin sila kailangan. Ito na, may inabutan. Sanford, nagpawala! Sanford! Pumasok bigla dun sa loob. Talagang pinakamatapang ang pangalan ng Sanford. Ngayon si Sean ay naipit. Mali yan! Hindi niya base yan! Papaatras at mapapatay pa rin siya ni Sanford. Now goes Lanzo na may ipit sa gitna ng laban. Si Carlito ay nakaharap pa rin sa damage output ni hindi na mapigilan. That's it. Unstoppable for That's OM. probably it. Ngayon isang pinapatumba ng side ng TNP. A That's it. triple kill for OM. Pwede pang umisa, pwede pang i-maniac. Wala silang minion sa loob. Papasok Oy, pa lang. oy, oy. Makakadepensa baka kaya ilang segundo bago mabuhay pero hindi na yata dahil tutuloy-tuloy ang stampede ng Liquid. Gusto pang patayin at ayaw pang tapusin. Pero sabi nila kami pa rin. DLPH sweeps off the undefeated Twisted.